Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mga parti-partido na umaalyansa na po sa partido ng Pangulo. Kasi meron pong latest na partido na nakipag-alyansa na. Kanino? Sa partido ng Pangulo. O bakit? Ayan. Saka ito, isasama natin mga kababayan, itong isang magandang balita dito sa Philippine News Agency na 35 mayors binaback-upan ang programa ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Tapos may nagre-reklamo dyan. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga kasama natin, mga regular natin sa video premiere kung meron man. No, nandiyan po si Ate Marie Cris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, at yung kanilang mga kasamaan sa kanilang department, the Department of Simply Talkies Vlog. Shout out po sa lahat ng Palawan, taga Palawan, Zambales at Norte sa buong West Philippine Sea. Shout out sa mga kasamahan natin sa mga warriors ng West Philippine Sea, no? Ipaglaban po natin, makisama po tayo sa ating Pangulo sa pagtindig sa karapatan natin diyan sa ating West Philippine Sea. Labanan po natin ang disinformation, yung misinformation at malinformation, yung malicious information. May tawag na sila doon, malinformation ba yun? Ewan ko. No? Special shout out kay Kai. Siya po yung naglalakad ng ating channel, Road to 1 million daw po. Yung mga kamag-anak ni Kai na si Dai saka si Ai, no? Shout out kay Ai Chang, kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, kay Beth M, kay Milestan, kay Alex Andrade, kay Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Malditang Lola, Mami Lou Parker, si Jean Jagers, Bergilla Formosa, Simply Jenny, Honesto Pantala, Lozana Nerpio, Ludi Pamilar, si Berna Villapuerte, si Lorna Rafael, si Ilocana Cana Carcleya, no? Si Hattori, RN Tusens, Danny Reynado, si Red Mohamed, no? May kulang pa ba? Ninita Arceo, Nilda Arceo, Ninita Umali. Lagi kong nababaliktad yan. At ganun din po sa mga sinusuportahan nating suporta means pinanunood ko po, no? Nung nanonood ako ng mga LS nila. Tayo lang po ang hindi nag-ELS. No, nandiyan po si Carcleya, si Munting Tinig, Alibugha, si DJ Byron Music and Topic TV, si Top 1, si yung mga letter M, si Mike Cervera, Mike Abe, Mark Ramos, si Maestro Paul, no? Bumalik na po si Maestro Paul, si Papa Trix, si JIL Review TV, si Top 1 nabanggit ko na, si Kakopi, at yung Jake Magnus. Mahusay po na bata yan. Ang galing niyan. No? Pinanonood ko po yan. Saka yung mga iba po na vloggers, influencers na dumalo po doon sa Sara Resign Rally diyan po sa Liwasang Bonifacio na napaka-controversial po niyan. No? Na ewan ko ba bakit binabatikos pa ng mga kapwa pro-admin vloggers. Ito lang po yung aking opinion diyan. No? Ako naman, wala naman akong binigay na donation monetarily, pero pinopromote ko po yan. No? Makikita nyo po sa community ng Talkies Talkies Simply Talkies, nandiyan po yan. Minsan binabanggit ko po, pinapakita ko po yung Sara Resign, no? na ginawa ni Banat Boy. No? Banat Boy, magpagaling ka, ha? Ang di ko lang maintindihan, if you did not contribute anything, and you said you are an admin supporter, just shut up. No? Kung wala ka naman magandang ibibigay na opinion na reaction, just shut up. Let them be. It's done, it's done. It is what it is. Kung konti man yan, kung marami man yan, nilangaw man yan, whatever it is, let it be.
No? Eh, ang iba nagki-criticize, hindi na nga kayo tumulong, wala nga kayong naiambag, but you still criticize them, your fellow pro-admin bloggers and influencers? Ano ka? Binabatikos ng mga DD shit. So therefore, you are one with the DD shit. You are just masking. Ano ka? Huwad ka? O kayo? Huwad kayong supporter ng gobyerno. Kasi binabatikos nyo ang mga taong ito na nag-effort na nga, nagpakahirap, nagpakapagod, no? Naulanan. Wala ka nang suporta, dadaldal ka pa. Hindi lang sila ang binabatikos mo, pati yung mga nandoon na nag-effort din. Di ba? Ano, naiinggit kayo? Bakit? May kinita ba sila? So what? Dahil nahihiya kayo sa mga donors, so what? Those donors, that's what it called donors. Nagbigay sila ng kusa. So what the fuck you care about their money? It's not your money. It's not your effort. Wala ka nang pakialam kung saan nila dalhin ang pera because it is what it is. Huwag kang magbigay ng donasyon kung hindi lubag sa loob mo. Kung pakikialaman mo kung saan nila dadalhin yung pera. Di ba? Now, it's up to you to discern next kung tama pa ba yung gagawin mo mag-donate ng finances o ng financial. Hirap sa inyo. Wala na nga kayong ginawang tulong. Babatikusin nyo pa. Who are you? Diba? E di F you. Yung mga bumabatikos dyan ng mga pro-admin vloggers dun sa ginawa ng kapwa natin mga pro-admin vloggers and influencer na Sara resign, mga F you kayo. Nakakahiya kayo. Yung mga yun nagbigay ng time and effort. They even spend their own money. Tapos kayo, nanood na nga lang kayo, tapos ang gusto nyo pa, ibabash ninyo. Anong klaseng tao kayo? Anong klaseng mga Pilipino kayo? Okay sana kung nasa kabilang parlor kayo, maintindihan ko eh. Pero, nasabi nyo, admin vlogger din ako eh. Influencer ako. Eh pero, ba't di mo masuportahan yun? Kung wala nang magandang sasabihin, better shut up. Eh pero siguro talagang matabil lang ang dila mo, nangangati ang dila mo, nanginginig ka pag di ka makapagsalita. Eh anong klaseng tao ka? Hindi ka isang ehemplo. Kundi masyado kang mapagmataas. Kayo, ha? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kayo, kung sino man yan. Lumipat na lang kayo sa kabila para magkaalaman na. Yung kabila matatanggap ko pa yung mga DD shit. Ha? Hindi pwedeng kumontra dilaw dyan kasi nandyan si Attorney Enzo, nagsalita siya. Yun ang unity team. Kakamping inamin niya, Lenny siya, but he was there and their group to support it. The call for Sara Duterte to resign. Pero, itong mga, ayaw kong magmura, magagalit si Lola Carclea sa akin. Itong mga taong ito na sinasabing mga pro-admin vlogger sila, you will see the true intentions of their hearts. Mangga. Gamitin natin yung sabi ni Itok-Itok. Mangga kayo, mangga. Manggagamit lang kayo. Ginagamit nyo lang ang Pangulong Bongbong Marcos o the first family o yung kasikatan ng pamilya Marcos just for your own sake. Mga selfish, narcissistic idiot kayo. Diba? Hirap nga ni Mami Peng yung tao, single mom pa yan. Dahil lang sa, siguro yung adhikain talaga, mailabas naman natin. Bakit sila lang bang may karapatan? Sila lang bang may karapatan maglabas na kanilang saloobin o yung i-exercise ang rights? Diba? Sabi nyo, we are tao lamang. We have constitutional rights and freedom. Why? Pag kami na, hindi na pwede. Pag kami na, kabati-batikos na, tapos kakampi pa kita, babatikusin mo ako, eh ano ka? Traidor ka. We cannot trust you. Diba? Ganun lang. Sabi ko nga, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Diba? Akala mo kakampi, yung pala traidor, spy. Diba? Pang sariling interest lang ang kinukuha. Ano ka? Hindi ka team player. Diba? Tama mali, Lola Carclea.
O si Carl Clay, friend ko yan eh. Si Mami Peng, friend ko rin yan. Di ba? O bakit mo kinakapitan si Mami Peng? I know. Di ba? I know. On my own volition and pag-iisip, I know. O di ba, hindi man ako nagkamali, Mami Peng? Di ba? Oh, akala nyo kasi, tatanga-tanga kami, hindi. Anyone, anybody, and no one can suppress the rights and the freedoms of someone or a group. Dahil yan ay given right ng isang citizen. It is in their constitutional rights. Whether konti ang dumalo, whether marami ang dumalo, whether 1 bilyon ang dumalo, iisa lang yan. Na ilahad mo ang gusto mong sabihin. You exercise your rights, your freedom of expression, your freedom of speech. Tapos kayo kung batikusin ninyo, ano na iambag ninyo? Ay nilangaw? Ay may ninakaw? Ganun na naman tayo? Di ba? Nilangaw, ninakaw. Ganon. Double-edged swords kayo eh. Di ba? May ninakaw. Tatanong ka, pero the narrative is there. Di ba? Ninakaw ba? Paano mo napatunayan? Nakita mong ninakaw? Nakita mong nagnakaw? Eh yung mga donors nga, walang sinasabi. Tapos ikaw, na wala kang naibigay maski na time and effort and financial, ikaw pa ang nagngangaw-ngaw. Your audacity of your idiocy, idiot, you're being an idiot. Pinamamalas mo pa sa amin? Mahiya ka sa sarili mo, dudang. Mga gunggong, mahiya kayo. Kaya katawa-tawa, tuloy tayo. Kasi there is somebody who is dividing us. Infiltrated itong sinasabi nyong admin supporters ng mga vloggers and influencers ng mga Trojan horse. They are just looking for their welfare. Mga narcissistic. Kumbaga sa group yan, parasite. No? Gusto lahat angkinin. Yung para sa'yo dapat inaangkin pa. Greedy. Naiinggit because of their bitterness in their heart. No? Hirap po kasama yan. Yung mga ganyan, hirap yan. Yung mga nag-harbor ng ill feelings, mahirap yan. Hindi kayo sasaya dyan. No? Siguro nakakatulog kayo sa gabi, pero still, hindi pa rin malinis ang konsensya niyo. Mahiya kayo. Kaya ako, tuwan-tuwa ako dun sa rally. Maski na portion lang ang nakita ko. Eh paano naman po? Madaling araw, alauna yan. Pero alam ni Mami Peng, suportado ko siya. Yan, alam nila yan. Suportado ko sila. No? Hindi na lang sabihin congratulations, whether nila nga o hindi, congratulations because you give your time and effort. Yun na lang, magsagawa kayo ng ganun, ang hirap ng buuin. Kayo, kung gusto nyo, gawa kayo ng sarili nyong rally. Ano ipaglalaban ninyo? Sige, baka masuportahan namin kayo. Even though in lang, yung parang sa spirit na, di ba? Oh. Pero we will not criticize. Okay, criticize natin yung kabilang parlo na nagbibigay ng negatibo, pero I cannot fathom, mga kababayan. I cannot fathom the audacity of these people to criticize the rally, wala naman silang naibigay maski na anong effort. Di ba? Imamalay nyo pa yung organizers, no? Di ba? Ano kayo? Ano kayo? Sige nga. Kastiguhin nyo ako. So, try me. Sige, try me. Tingnan natin kung ano kayo. Makita natin ang kulay ninyo talaga. Mga hinayo pa kayo. Hindi kayo makatao eh. Tapos sasabihin nyo, admin supporter kayo. F you. Huwag nyo sabihin sa akin na porket admin supporter kami, hindi kami pwedeng umano sa yung bang sumalag sa kanila. Ano bang ginawa nilang mali? Anong ginawa nilang mali? Dahil nilangaw? So what? Dahil walang 30? So what? Dito nga, pag may nagrarally, 10 lang sila, 5 lang sila. Pero they're not being bashed by the numbers. It is the message. Yun ang intindihin nyo. Maunti man ang
bilang ninyo pero malakas ang tinig ninyo na parang si munting tinig, na itong munting tinig na ito ay nag-i-echo, nag-i-echo. It reverberates, parang ganun, nag-i-echo sa atin. Tanggap nyo yung mensahe. That's what it is. It's not the financial gain that they can get. It is the message, the clear message that this department secretary, Sara Tamilmil Duterte, should step down because hindi nag-i-improve ang education. It is a big mess. Diba? Ayun ang pinarating. Do you think these people is after to that money? Can you prove it? Diba? Tapos the audacity to say the malicious intent. Mahiya kayo. Kayo ang gumawa ng ganyan. Do it. At baka suportahan pa namin kayo. Kakahiya kayo eh. Hindi nyo inintindi. Ang inintindi nyo kaagad. Finances. Napaghahalata po mga kababayan. Napaghahalata. It's, sabi ko nga sa aking friend, it's all about the money, money, money. Oh, di ba kanta yan dun sa Pitch Perfect 1? It's all about the money, money, kaching, kaching. Oh. Ang ina, yun lang palang panuntunan sa buhay. It's all about the money. Man. Ewan ko kung paano kayo nakakatagal sa ganyan. No? Okay, ito po mga kababayan. Pasensya na po mga kababayan kung na-voice out lang natin. Ha? Pasensya na kayo. Ito po. Maganda ito. Kasi mukhang nagkakaroon na ng formation, nagkakaroon na ng super majority, no? Ngayon, ang parang nagiging super majority is the party of our President Marcos. Kasi 'di ba nasa Partido Federal ng Pilipinas siya. So, i-background lang natin no para makita natin yung maano ko sa inyo yung point of view, no? Kasi may latest na sumali sa kanila eh. Nung May 7 report sa Manila Bulletin, sabi dito, Lakas CMD inks alliance with Marcos PFP o yung Partido Federal ng Pilipinas Party for 2025 votes. So, ang laki niyan. Diba? Ang laki ng base na yan. Malaki ang sakop na ng Lakas CMD. Remember, during the fallout of that Rodrigo Duterte, nung sinabi niyang rotten institution ang Congress ay yung lower house, most of the PDP Laban turn away. Yung PDP Laban members, they quit the party. Saan nagpunta? Sa partido ni Speaker, the Lakas CMD. Yan ang parang nagiging actually ang PFP ang ruling party kasi hawak sa presidente yan eh. Pero the majority is the Lakas CMD. Pati nga si Dong Gonzales that time, di ba, nag-quit? O, di ba, nung privilege speech nila about it? And then, later on, he decided to join the Lakas CMD. And some of the governors, mayors, no, nag-quit din. They went to Lakas CMD. Ang dami niyan. Hindi ko lang, kung kukunin ko lahat ng balita dito, baka hindi tayo matapos. Di ba? O yan, nagkasundo itong dalawang grupo, Lakas CMD at ang partido ng Pangulo. Nag-sign sila ng nandyan nga po si Cambal Sandro, no, na they will be a majority. Lakas CMD, the dominant party in the House of Representatives, ang dami nito. I think mahigit 70 yata o 80 na, no? And Partido Federal ng Pilipinas, President Marcos Party, sign an alliance. Alliance, no? The more, the merrier. Agreement on Wednesday, May 8. Medyo late na, no? Marcos witnessed the signing of the alliance document at the Manila Polo Club in Makati, which he labeled a significant moment in the country's political scene. PFP and Lakas CMD believe that public service should be conducted with utmost integrity, transparency, accountability, people participation, effectiveness, and efficiency. Both parties started in the two-page alliance agreement. It added that the two parties share this common vision for the pursuit of the common good and economic progress and have a shared vision that will guide and lead the nation in the goal to achieve sustainable growth and development in the country. Under the agreement, the parties shall work to attain the vision and goal of the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. Di ba ang ganda? Kaya nakikita nyo, yung mga House of Representatives member, tuwing merong bagong Pilipinas Servisyo Pair, 50 or 60 or 70 sumasama. Suportado nila.
Ewan ko kung tama yon o ano yon, whatever. Pero sa akin, sa paningin ko, okay yan. Tama po yung bagong Pilipinas Service Super na ponduhan nyo ng ponduhan yan because you give back to the people. Maibsan man lang yung kaunting paghihirap nila, lalong-lalo na sa gutom. At sana kung pwede makapagbigay ng mga trabaho. O, di ba? O, kaya ito si Speaker, todo support sa kanyang pinsan. At si Speaker, suportado ng kanyang mga constituents o colleagues ng mga representante. Di ba ang ganda? Oh, nandun nga, nakita ko yung last sa Cagayan de Oro, merong video si Sir Erwin, kumakain ng danggit sa Kadilis. Oh, namimiss ko yung Ilora eh. No? Kaya nga pag uwi ko ng Pinas, anong gagawin ko? Kain ako ng seafood, hindi taba, di ba? Sana magkita-kita tayo, no? Sila Mami Peng, si Mami B, si Priscilla, sino pa ba yung pwede nating makita dyan, no? Para naman malibre na ako ni Mami B. Libre ako ni Mami B ng halo-halo. No? Nakakamiss to si Mami B. Busy siya eh. No? Abalang ngayon eh. Now, eto ulit. Meron na namang sumali sa Lakas CMD. No? Christian Muslim Democrat to eh. No? Ito po sa balita ng Manila Bulletin, a week after na magkaroon ng agreement, mag-alliance ang Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, Governor of both Rich Laguna leads diaspora to Lakas CMD. No? Yung diaspora, ano bang ibig sabihin ng diaspora na ito? Yung parang pagpunta o pag-alis, di ba? Ano ba yan? Elora, tanong mo nga kay Kat kung anong, kay kung anong meaning nito. Oh, dispension, o diaspora, no? Grabe. Ang hirap i-explain, mga kababayan. Alam nyo na lang. Tanong nyo na lang po kay Mahusay pong bata yan. Walking encyclopedia yung bata na yan, no? Ito po, Laguna. Laguna Governor. Lumipat po sila. Ilan sila? Ito, basahin natin. The House Speaker Martin Romualdez led Lakas Christian Muslim Democrat o the Lakas CMD continues to gain strength ahead of the May 2025 midterm elections. This after how many? 45 local officials joined the ranks of the pro-administration party within a couple of days. Headlining the list of the new Lakas CMD stalwarts Tuesday, May 14 was Laguna Governor Ramil Hernandez. No? Laguna has estimated voting population of over 2 million. Wow, ang dami niyan. Paano na yan? No? Sino kayang ipipield ng mga senators or representatives ng ating Lakas CMD or PFP? No? Sino kaya? Ang sa 12, no? Para at least itong mga kandidato ni Digong 8 diretso. Eto nga mga kababayan, labas muna tayo kay Governor Ramil Hernandez ng Laguna. Si Bam Aquino kumalas ng LP, magbubuo ng sariling partido. Alam niyo yung haka-haka ng mga dedeshit? Siguro totoo yan. Ipapanig daw siya, makikil-alyansa sa partido ng Pangulo, welcome yan. Kung gusto nila Ang tanong, iboboto nyo ba si Bam Aquino? It remains to be seen. Mamaya, gagamitin niya lang tong alliance niya sa partido ng Pangulo. Pagdating sa Senado, minority na, kontra na ng kontra sa programa ng Pangulo. Mali naman po yun. Tayo ay for the, sabi na nating nation building. We want to improve our country and the lives of our fellow Filipino. No, yung makakain lang ng sobra sa apat na tatlong beses, gawin yung apat, may merienda, di ba? Di kaya makapag-malling lang, makapunta sa mga tourist destination sa ating bansa, maski na local. Kung hindi kaya ng international, puntahan ng mga local tourist destination. Ang ganda ng ating bansa, mga kababayan, sa totoo lang. Dinadayo nga ng mga turista. Tayo naman dumadayo sa ibang bansa, di ba, Mami B? Okay?
Joining Hernandez are new party members. Andiyan na lang, basahin nyo na. Ang dami nila, no? The Alyansa, yan. Together, we can fulfill our dreams of a bagong Pilipinas for our people, he said. Alyansa para sa bagong Pilipinas refers to the newly society. Yan, ang dami nito, mga kababayan. Oh, ito pa. A day earlier, Romualdez welcomed to Lakas CMD polled 2 town mayors, 3 city and municipal vice mayors, and 32 other local mayors. Ay, ang dami, mga kababayan. So, ito alam ko po itama nyo kung mali ako. Itong si Governor Hernandez ng Laguna, dati po itong PDP. Nauubos na po ang PDP. So, ang dami po, nagtalunan sila. So, okay yan. Ha? Super ano na to? Majority na to. Now, ito ang latest. Sabi ni Marites. Dito po sa ulat ng GMA News, updated po ito nung May 18, 3:35 PM. Okay? Itong headline na ito. Ang sabi dito, Marcos, PFP o yung Partido Federal ng Pilipinas to ally with MPC, Nationalista o Nationalist People's Coalition. Kanino po yan? Partido ni Tito Soto o Dabarkads. OG yan ng Itbulaga. O, di ba? Makiki-align ang NPC ni Tito Soto sa partido ng ating Pangulo. O, NPC Chairperson and former Senate President Vicente Soto III said the upcoming alliance was grounded on the two parties' desire for genuine. Ito na naman tayo genuine unity. Kasi 'di ba yung sabi nga nung na-form yung alliance ng Lakas CMD at PFP, they will rebuild the unit team. Kasi yung unang unit team hanggang election lang pala. Tapos gustong buwagin. No, nabuwag na nga ng mga Duterte kasi isa pala ang plano nila. Alis muna tayo dito. Nag-usap kami nung kaibigan ko, sabi ko, actually, parang ginamit lang ang Pangulo nitong mga Sara Run movement nung 2022. Hindi nila nakumbinsi si Itok Tamilmil na tumakbong presidente. So, ang ginawa nila ngayon, they are using this destabilization process para maiyo po si Sara without the election process. Gagawin nila destabilization, pabagsakin ng Pangulo para iyo po si Itok Tamilmil. It's not gonna happen. Mangamba kayo. Dahil 2025, eto, ang tanong, may makakapasok bang mga bata ni Digong? Ngayon pa lang, sabihin na natin, inidoro. Ano sabi ni Soto? Balik na tayo. Desire for genuine unity, strength, and continued positive change. Ang ganda ng mga yan. Magkakatotoo kaya yan? It remains to be seen after the 2025 election. Baka pagdating na naman ng ito namang 2028, kanino na naman sila magtatalunan. Kasi mga jumping jacks. Alam mo yung tipaklong? Talon ng talon. Sabi nga nila, butterfly. Naging butterfly yung tipaklong. Ewan ko po. Tanong nyo kay Elora. Historically, the MPC has always been supportive of the elected president. With urgency, we continue to push for unity among the leaders of our great nation. With that in mind, our party will heed the call of the PFP. Wow, ang galing ni Tito Soto. Pwede bang ibalik yan sa Senado, si Tito Soto? What do you think, guys? Comment nyo dyan. I believe this alliance will foster cooperation and strong support for our president considering our party has almost 4,000 members, of which are 1,910 are incumbent officials. Wow! Ayan. Yan Yan pa lang yan. 338 yan. Ito pa ang sabi nila. The NPC holds 5 seats in the Senate. 5. And 38 in the House of Representatives. Ala na. Kung magkatotoo ito, magkakasundo, 5 seats sa Senate. Party ng Pangulo. Susuportahan ng Pangulo. 38 sa House of Representatives. Susuportahan si Speaker. Paano na? Cry me a river, Dutards. Now,
Ha? Eto na. Eto na. Dito na tayo. Labas na tayo dyan sa isang article na yan. Eto na yung latest, yung update. GMA ulit. Updated the same day pero iba oras. 9:53 p.m. Marcos PFP, the Partido Federal ng Pilipinas, formalizes alliance with NPC for 2025 election. Ayan na po. Tignan nyo po yung larawan. Tito Soto. Hi, Dabarkads. Tito Sen. Ayos. Ay, ang gwapo nung kakambal ko. Si Sandro. Mainggit na kayo. President Marcos Jr., Partido Federal ng Pilipinas, has found a new ally ahead of next year's midterm elections, the Nationalist People's Coalition. The two political parties signed an alliance agreement at the Makati Diamond Residences on Saturday evening. Ay, meron pong lindol. Lumindol na naman. Nayayanig po kami kaninang umaga pa po ito. Yeah, there's an earthquake, kuya. Narinig nyo yan? Huh? The two political parties signed an alliance agreement on the Makati Diamond Residences on Saturday evening. Grabe yun, lakas yun. Kanina pa po yun, 2:30 a.m., 3.7. Mga 12 miles ang layo sa amin. Nasa fault line po kami kasi. I think it's very natural for people to think that this is being done for the midterm elections. Of course, that's part of it. But really, it is to formalize what already existed. Ayan. We are trying to put together once again the team that will work together, and this really is derived from our original concept that progress will only come from unity. O, di ba mga Dutards, mga despicable supporter ni Duterte, naniniwala ang MPC sa layunin ng Pangulo. Ha? Progress will come with unity. Kaya nga kahit na dilaw ka pwede. Di ba? Tignan nyo po yung sinabi na lang ni Attorney Enzo doon po sa Sara Resign movement na yon. Inamin niya sa stage na yon, kakamping siya. Pero nakita niya nung manalo ang Pangulo, nanindigan sa West Philippine Sea, pinapatupad ang ilang programa, no, at mga layunin ng mga kay Leni Robredo, yung sa taggutom, mahihirap. Yun di bang layunin ni Lenlen eh. Sabi niya, it aligns with our principles too. Panoorin niyo po yun. Diyan, manood kayo dyan. Kila yung video nila JDB, nila Biyahe ni Koy, Munting Tinig, Kakopi, yung mga nandun po na nag-vlog, nandun yan. Tiyak, na-cover nila si Attorney Enzo. Diba? Unity na. Tama na ang pagiging crab mentality. Tama na ang politicking, ang mudslinging. Tama na po yan. Sobra na eh. Oh. Okay na, nakaset na siya. Ha? Ito ang tanong ngayon kay Tito Soto. Tinanong siya if he's making a comeback. Anong sabi niya? He was 90% sure about it. Ay. Kayo po, mga kababayan, sa palagay ninyo, is it about time? Ibalik natin si Tito Soto sa Senado? Ha? Si Pampilo Lacson ba? Ano bang partido ni Pampilo Lacson, mga kababayan? Alam ko kasama nito si Pampilo Lacson dati. Pampilo Lacson. Anong partido niya? Gusto kong lang malaman, mga kababayan. Sandali lang titingnan lang natin. Gusto ko lang pong makita partido niya. Para ano bang partido nito? Meron ba kayong alam niya partido niya? Partido Reforma siya dati pero nag-resign siya. Hindi ko alam. Pero alam ko magka-tandem di ba sila ni independent na siya. Okay. Independent na po nakita ko. Pero mahusay din to. Dapat ang ipasok talaga natin yung mga seasoned senators na hindi tulad nila Bongo, ni Bato. Ako alam nyo, si Tolentino may reservation ako. Tanghihinayang po ako sa talino ng tao na yan kasi abogado naman yan. Sana kung pwede si Tolentino hindi ko lang masabi na i-set aside nyo yung bias nyo kasi Duterte yan eh. No, sayang po kasi ang galing ni Senator Tolentino na associate siya kay Digong eh. No? Okay, umaano rin naman siya sa West Philippines eh, saka sa maritime law, di ba? Pero si Tito Soto, kayo po, ano sa tingin ninyo? Ako, 50-50 pa. Titignan ko pa.
Tingnan ko muna yung line-up. Kailangan maglabas ng line-up ang ating Pangulo. Sino yung itatakbo? Kasi nandyan na yung MPC. Siyempre, sure bet. Ang bet dyan, si Tito Soto. O sino pa yung mga ibang partido na umalign sa PFP at Lakas CMD? Ang CMD dyan, magpipil dyan. O, sino ba yung mga re-electionist na mga member ng MPC, Lakas MCD sa Senate at doon din sa representatives? Diba? Ngayon, kung pwede naman nating suportahan yung iba sa kanila na talagang yung prinsipyo ay align sa ano ng Pangulo, why not? Diba? Pero alam naman natin, alam niyo na kung sino yung dapat inidoro dyan. Sige nga, sino yung dapat na inidoro dyan? Ha? Comment nyo nga. Ito po, last article natin. Philippine News Agency. 35 mayors back PBBM's food security policy. O tingnan ninyo, tingnan mo to Digong. Ano yung sinisigaw mong gutom ang Pilipino? Gumagawa ng paraan ng Pangulo, may mga programa para sa food security, maibsan ng gutom o whatever. Ay ito, 35 mayors ang naniniwala sa programa ng sa pulisiya ng Pangulo tungkol sa food security. Ha? Saan yan? 35 mayors from 3 regions in Luzon and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao has expressed their full support to the administration's food security program. The mayors from BARM, Cordillera Autonomous Region, Region 1, Region 2, convened at the DA head office in Thursday and pledged their unwavering support for President Ferdinand Marcos' food security policy. Recognizing the paramount importance of securing our nation's food supply, these esteemed leaders expressed their determination to collaborate closely with the government to ensure its successful implementation, sabi ng DA. During a meeting with DA undersecretaries and program heads, the mayors also expressed readiness to help strengthen the country's food resilience and vowed to contribute and participate in the department's project and programs. Meanwhile, they also clarified the process for DA support and resources that would help them bolster their efforts in promoting food security within their respected communities. So, ayan po, di ba? Suportado. Region 1, Region 2, sa BARM, no, sa Cordillera Autonomous Region, 35 mayors sinusuportahan ng pulisiya ng Pangulo sa food security. Ano na? 'Di ba? Siguro 'yan yung mga good farming, no, na system diyan, yung mga pataba, mga seeds, ganyan, equipments. Bakit hindi na lang kayo makipagtulungan kasi kayong mga destabilizer diyan? Minumura nyo pa ang Pangulo na gutom, bangag, mga gago. Ganito ba ang bangag? Kung bangag ang Pangulo, bakit susuportahan ito ng 35 mayors? Di ba? Bakit magtatalunan ng mga politiko sa kanyang partido? Di ba? Gapo pala tong mga to eh. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.